Mag-isa lamang ako sa bahay ng mga Paredes. Wala ang pamilya nila. Nagbakasyon ng isang linggo sa Baguio. Ang mga katulong, pinagbakasyon din muna. Wala ring trabaho dahil naka-schedule na magbabakasyon sila Sir Joel. Ayos lang naman ako nang maiwan sa bahay. Solo ko ang lugar at makakapagpahinga rin. Kaya aakit muna ako sa kwarto para matulog. Sa 3rd floor ang kwarto ko. 3rd floor din nakalagay ang ilang props at kagamitan para sa trabaho. Habang paakyat, nadaan ako sa 2nd floor. Sa palapag na to, ang kwarto ng pamilya. Narito ang tigi-isang kwarto na magkakapatid at isang kwarto naman para sa mag-asawa. Naalala ko, bata pa si RJ noon at ako naman ay teenager pa lamang. Naglalaro kami sa kwarto ng magulang niya ng wrestling. Isang beses ay napahiga ako sa sahig sa kama nila Sir Joel at may nakita ko mga adult magazine. Mula noon lihim akong pumapasok sa kwarto nila para humiram ng mga magazine na yun. Tumigil lang ito nang ako'y sumampa na ng kolehiyo. Ngayon, naisipan kong pumasok muli dito. Sakto hindi nakalak ang pinto. Sumilip ako sa ilalim. Ngunit wala na ito. Hindi na dito nakalagay ang mga yun. Pinuksan ko ang isang cabinet at nakita ko ang mga damit ni Ma'am. Maganda, manamit si Ma'am Rosie. Mukhang bata pa rin at maalaga sa kanyang katawan at kutis. Aminado naman ako. Minsan, nagiinit ako sa kanya. Nagganap ako ng mga panloob ni Ma'am habang inaayos ko ang paghahalungkat ng cabinet nila. Ay may nakita akong isang paper bag. Ang paper bag na yon ay may laman ng mga bagay na laruan, kakaibang laruan kumbaga. Tinamaan ako ng pagnanasa. Kumuha ko ng isang panloob na pambaba ni Ma'am at dumiretso ko sa kwarto ko para magpasaya sa aking sarili. May tanong pa rin na bumabalot sa isip ko. Kailan kaya huling naangkin ni Sir Joel si Ma'am Rosie? Bakit kailangan niya ng mga ganitong bagay? Ngayong araw na to, uuwi ang pamilya Paredes mula sa Baguio. 3:00 ng hapon ay nakauwi na rin sila. Tumulong ako sa pagbababa ng mga gamit nila. Miko, yung bag ko nga na kulay pula, wag mo nang ibaba, sabi ni Sir Joel. Sige po, Tito. Tito ang tawag ko sa kanya pag nasa bahay lang. Miko, mamaya pagdating ng yaya, pakisabi na ayusin yung garden ha. Mga 5 PM daw sila darating, sabi ni Ma'am Rosie. Sige po, tita. Hindi ako makatingin ng diretso kay Ma'am Rosie. Magkahalong hiya, pagnanasa at gulo ng isip ang tumatakbo sa akin. Kuya Mix, may gagawin ka ba? Laro tayo sana ng Xbox, sabi ni RJ. Sige RJ, ibababa ko lang itong mga gamit ng ate mo. Tapos, laro na tayo. Tulungan na kita, Kuya Mix. Matapos ayusin ang mga gamit nila, ay naglaro muna kami ni RJ. Tulong pa rin ito sa akin para mawala ang pagkakagulo ng isip ko at pagnanasa na rin. Kinabukasan, nagsisimula ang umaga ko sa pagja-jogging, papunta sa bakery sa loob ng village. Mag-aalmusal ng pandesal at kape at mga 9 AM aalis pupunta sa opisina. 8:30 AM paalis na ako. Naabutan ko si Sir Joel at Ma'am Rosie na kumakain ng kanilang almusal. Miko, papasok ka na. Upo ka saglit. May bibilin lang ako sa'yo, sabi ni Sir Joel. Umupo ako sa mesa at itinuloy ni Sir Joel ang pagsasalita. Miko, mag-ready ka kasi may malaki tayong project. Isang event na gaganapin sa Biyernes sa Makati. Magsimula na kayo mag-setup ng Miyerkules pa lang. Yung isang team mo na may ginagawa sa Alabang, bawasan mo. Mag-iwan ka lang ng isang head at 3 tao doon. Tapos lahat ay isa lang muna sa Makati.
Tito, ilang tao po ba kailangan natin sa Makati? Nasa 45 po ang tao ko sa construction. Yung iba, nasa project sa Alabang. Yung iba, tinatapos yung bahay ni Congressman sa Cavite. Dami mo na rin palang tao. Kahit 20 or hanggang 25 lang sa Makati. Pero doon mo ilagay ang pinakamagagaling mo ha. Big time event yon. Yes po Tito, ako po mismo ang tututok doon. Sige, Huwebes ng gabi. Dapat ayos na yun ha. Yung interior team na lang ang magpupulido sa Biyernes. Dadaan ako doon ng Huwebes. Yung design, isesend ko sa'yo. Sige po Tito, papasok na po ako. Ingat ka. Gamit ang motor ay pumasok ako sa opisina. Kinausap ko ang mga tao ko para sabihin at nasikasuhin ang project sa Makati. Hapon na makabuo ako ng 20 katao na tutulong sa akin para sa proyekto na to. Mabilis kong natapos ang layout, kaya naman agad kaming pumunta sa site para simulan ng trabaho. Huwebes, 6 p.m. Tapos na ang layout. Good to go na ang stage, lights, table, props, etc. Lalagyan na lang ng disenyo ang interior team nito. Tiyak ako na pag dumating si Sir Joel, matutuwa yon. Ilang minuto ay tumawag si Ma'am Rosie. Miko, nasa Makati ka ba? Hindi makakarating ang Tito Joel mo. May biglang lakad sa Bicol. Yes po tita. On the way na kami ni Mang Rick ha. Hintayin namin ang team ko, si Ma'am Rosie, para gawin kung ano man ang ipapaayos niya. Halos 1 oras, matapos ang tawag ay dumating si Ma'am Rosie. Tinignang maigi ang setup at kinausap ako pagkatapos. Miko, failure team. Job well done. Hintayin nyo lang ako saglit at ibibigay ko na ang ipapasahod sa kanila. Sabihin mo rin na magsa-celebrate ng konti. Sagot ng kumpanya. Sige po tita. Umalis na si Ma'am Rosie at pumunta sa kotse. Ako naman ay pinulong ko ang team namin para sabihin ang magandang balita. Ibinigay sa akin ni Ma'am Rosie ang sahod ng team ko at agad ko itong binigay sa kanila. Kain tayo ha. Konting celebration lang. Sabi ni Ma'am Rosie. Yes po ma'am. Nasabi ko na rin po sa kanila. Sa isang restaurant kami kumain at uminom ng kaunti. 9:00 na ng gabi noon. Wala akong dalang motor dahil sasabay lang ako pa uwi. Ilang minuto bago mag-10:00 ay nag-bill out na si Ma'am Rosie. Tumayo to at pumunta sa restroom. Sabay bulong sa akin ni John, isang construction worker. May edad na 20 anyos. Sir, maganda pa ang katawan ng Ma'am Rosie ano? Mukhang okay na okay sa kama yan. Natatawang biro ni John. Loko ka talaga John. Lasing ka na. Sabay-sabay kaming umuwi ng team ko at ako naman ay sumabay sa sasakyan ni Ma'am Rosie. 11:00 pasado na nung nakarating kami sa bahay. Miko, yung bag, pakisunod sa kwarto namin ha. May bigat kasi yan eh. Pagod na ako. Sige po tita, isusunod ko po. Ilang minuto ang lumipas bago ko isinunod ang bag ni Ma'am Rosie. Kumatok ako sa kwarto at sabi niya, pumasok daw ako. Nakasuot si Ma'am Rosie ng itim na short at puti na pangtaas. Dito ko tinamaan ng pagnanasa at masamang naghalo ang amat sa pagnanasa. Miko, sige ilagay mo na lang yan sa kama. Salamat ha. Inilagay ko ang bag sa kama habang si Ma'am Rosie naglalakad papunta sa CR sa kwarto nila. Ayun na ang pagkakataon ko. Hindi na gumana ang utak ko sa puntong to. Magsisipilyo si Ma'am. Nakita ko sa salamin. Doon ako tumayo at naglakad patungo sa kanya. Niyakap ko si Ma'am Rosie ng persahan habang nakatalikod siya sa akin. Malaya kong hinahaplos ang katawan niya habang hinahalikan ang punong tenga niya
pababa sa leeg. Miko, napakawalang iya mo. Anong ginagawa mo? Tita, alam ko naman sabik na sabik ka sa ganito. Huwag ka nang pumalag. Ano bang pinagsasabi mo? Tita, may nakita akong laruan. Bagay na ginagamit lamang sa pagpapasaya sa sarili. Kaya huwag ka mag-alala, tita. Mas may pagmamalaki naman ako kumpara sa mga bagay na yun. At sa wakas, tuluyan na nag-init si Ma'am Rosie. Kaya't nakalikato ng ingay at wag daw akong titigil. Halatang nasisiyan siya sa ginagawa kong pagpapasaya sa kanya. Ilak mo muna ang pinto. Sige tita, isasarado ko pero mag-alis ka na ng damit mo. Habang naguhubad si Ma'am Rosie, inilak ko ang pinto. Umupo ako sa kama ng mag-asawang Paredes at dito ko na nga inangkin si Ma'am Rosie na talaga naman palang uhaw na uhaw sa kamunduhan. Madala nga pala silang magniig ng kanyang asawa kaya may mga bagay siyang laruan na nakatago sa kanyang kabinet. Matapos ang naganap sa amin ni Ma'am Rosie. Miko, atin na lang tong nangyari ha? Oo naman po tita. Basta po, mauulit ha. Isang simpleng ngiti lang ang isinagot sa akin ni Ma'am Rosie. Tanda ng pagsang-ayon niya. Nagpahinga lang ako ng ilang sandali at umakyat na sa aking kwarto habang nakangiti. Pagtingin ko sa relo ay mag-aalas 2 na pala na madaling araw. Okay din si Ma'am Rosie. Kahit 50 anyos na, may itatagal pa rin sa kama. At nag-enjoy talaga ako sa kanya. At hindi ako nagkamali ng desisyon na angkinin siya. At uhaw nga pala to sa ganong bagay. At huwag na siyang mag-alala dahil nandito naman ako para pumuno at ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan.